Sinabi nilang dilawan nito, ganyan-ganyan. Pero alam mo, medyo nagustuhan ko yung banat niya dito. Kasi alam naman po natin, si Mayor Vico, lagi ho yung ang isang akusasyon sa kanya, parang mama's boy, di ba? Meron pa nga naglalabas ang picture na yakap niya yung kanyang ina at parang pinalalabas na walang yag balls, ika nga. Dito to, yan ang sinasabi sa kanya. Pero alam mo, nung napanood ko to, sabi ko, ay, gusto ko itong i-feature. Kasi maayos yung banat niya dito. Sabi ko, dito mo makikita na bata itong tao na ito, pero parang may future. Para sa akin po, you may disagree with me. It's up to you. But sa akin, nakita ko kasi yung ano niya dito yung paninindigan niya. At nakita ko din sa galaw niya sa Pasig. Although, I'm not saying na siya ba'y pang national na, hindi ko sinasabi yon. Pero may nakikita ako maganda dito sa tao na ito. Autoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO, galangin niya ang local government of Pasig. Nag-init ang ulo at naggalit si Mayor Vico Sotto matapos makarating sa kanya ang report ng ginawa ng bagong halal na kapitan ng Barangay de la Paz. Sinabi umano ni Chairman-elect Acaw Romualdez na kailangan muna siyang timbrehan ng TPMO o ng Traffic and Parking Management Office sa operasyon na gagawin sa kanilang barangay at sinugod pa umano nito ang mga enforcer. Diin ni Mayor, hindi uubra ang walang respeto sa mga kawani ng gobyerno at sa lokal na pamahalaan. May kapitan, nandito tayo sa Barangay de la Paz. Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Acaw, ganyan na kaagad yung ginagawa. Biro mo nagsabi sa TPMO natin, sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de la Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya, kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman ng mukha niyan, first day pa lang. First day pa lang, ganyan na. Kasi ito ang nangyari, merong isang kapitan na yabang-yabangan dito sa Pasig. Sabi nitong kapitan, pag ang mag-ooperate kayo sa aking barangay, kailangan mag-aabiso kayo sa akin. Bakit, kapitan? May kita ka ho ba dyan? Diretsuhan na ho tayo, Kap. Kasi alam naman ho natin yung ibang mga kapitan, di ba, napapanood natin yan dun sa kay Gadget Addict minsan o kahit dun sa mga nung nagki-clearing pa o sinibrihan no, di ba? Ang dami natin nakikita ang ganyan yung si kapitan ng meron siyang mga pasingilan sa mga magpaparada ng mga sasakyan o kaya gagamit ng karsada, nag-i-extend ng mga bahay. Sa barangay lang, solve ka na. Kasi protektado ka ni barangay captain. Ikaw ba, barangay captain? Kaya mo gustong paabisuhan muna sa'yo bago mo mag-operate itong City Hall. Meron ka hubang kita? Ako'y nagtatanong lang, ba't kailangan mag-abiso sa'yo? Sino ka? Hindi, totoo. Sino ka ba? Bakit kailangan umabiso muna sa'yo? Mag-mayor ka muna. Tandaan mo, nasa ilalim ka ng local government ng Pasig. Huwag kang ganyan. Hindi porket ikaw ay opposition kay Vico Sotto. Hindi, kasi tama naman si Vico Sotto dito Doon lang sa tama. Ayusin nyo lang. Ang ganda nga na sinabi niya dito Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Yun. Ganda nun. Yan ang mga kailangang leader natin, di ba? Hindi ako, hindi ko kilala ito si Vico Sotto. Binanata ko pa nga ito nun Pero tama yung sinabi niya Di ba? Tama talaga yung sinabi niya. Basta tama ang gawin nyo, akong bahala sa inyo. Sagot ko kayo. Banggayan nyo yung si barangay. Babantayan natin ito. iNews Pasig, sana may update ka ho dito. Pasensya na, ginamit ko video mo para mag-react. Hindi, sana ho. Sabi ni Garcia, narinig natin yan kay PRRD. Tama, nung panahon na siya ang presidente. Sabi niya sa mga kapulisan, basta tama ang ginawa ninyo, sagot ko kayo. Ito rin ang sinabi ngayon ni Vico Sotto. Basta tamang ginawa ninyo dito, tama yung pagpapaalis ng mga nagpaparaparada, o tama yung pagka-clearing operation, basta tama ang ginawa ninyo, sagot ko kayo. At ikaw naman, Mayor Vico Sotto, sagot kita.
Hindi, walang biro. Basta makita ko yung video nyo dyan sa iNews Pasig, sagot kita. Banata natin yung animal ninyong barangay, ano. Hindi kasi hindi ho dapat ganyan, di ba? Kasi, tanungin ko kayo, pagka nakita natin isang lungsod, may traffic, sino ba sisisihin natin? Yung barangay captain? Di ba, unang sisisihin natin yung mayor, walang kwenta yung mayor dito. Walang yung mga traffic enforcer dito, puro pera-pera lang. Ganyan eh. Sino ba sisisihin? O di ba, mayor? Bakit hindi mayor ang paggalawin natin? Yun lang kasimple yun. Wag na tayo dumaan sa batas. Lalo siyang yari sa batas. Under talaga ng mayor yan. Karapatan ng mayor yan. Ako, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan eh. Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ayaw. May sarili palang mundo yung barangay captain na yan. Lahat na pumayag, nasa 20 na. Siya gusto niya na kagad. Agad-agad. Panalo na ako eh. Diyan pala, makikita mo na kagad kung anong ugali ni barangay captain. Di ba? Obvious na obvious. Parang, ika nga eh, talagang, ganun sa kapangyarihan. O di okay lang, karapatan niya yun. Nasa loob siya ng batas. Pero pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na kinikilala ng batas na may otoridad na manghuli at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin niyo kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilan hundred? 600? More than 600 traffic enforcers sa buong Pasig. Magtanong po kayo, kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si ganto, pakawalan si ganto, kahit isang beses. Tanongin nyo, isa-isahin nyo yung 600 plus enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Malupit yun Hailey versus salamat po. Hindi, alam mo, malaking bagay yun. Yung sa baba pa lang may ganyan na kagad na respeto. Ibig sabihin, hindi ginagamit yung kapangyarihan. Alam naman po natin sa Pilipinas. Kaya nga nayari si Nebriha, di ba? Bakit? Sa Pilipinas kasi pag nahuli, tao ko ni mayor. Magaling pa nga yan. Yung mga nahuli, alam pa nila kung kanino yung boss nila eh. Kung MMDA ba yan o LGU enforcer. Pag LGU enforcer, sasabihin nila, alam mo, tao ako ni mayor. City Hall ako nagtatrabaho. Tropa tayo, tropa. Sinabi nito, ni isa, hindi ako tumawag. Di ba? Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sasabihin, dapat hindi hulihin yan. Anong klaseng tao yan? Ay, grabe naman yun. Grabe naman yun. Mula sa opisina daw, merong ganun. Yung, wag hulihin yan, Tao ko yan. Ang lupit ng barangay captain na to, Barangay! Kapitan! Kaano-ano nyo yung kap na kalbo? Bakit nahiyabang ninyo? Kap! Yung totoo. Feeling nyo ba, mayor na kayo? Klaseng opisyalis yan? Anong klaseng leader yan? Ang leader dapat siyang unang sumusunod sa batas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli kung walang permiso niya? Anong klase yan? Ibang level to si Kapitan, Ibang level si Kapitan. Bawal ulihin ang walang abisyo ko. Grabing abusado.
Alam mo, dapat, Mayor Vico, sampahan nyo ng kaso yung animal na yan. Saan bang ano yan? Saan ba yung barangay na yan? Mapuntahan nga. Ma-interview nga natin yung si barangay captain. Bakit ang kapal na mukha? Feeling niya talaga, ha? Feeling niya talaga na ano, yun ang sinasabi ni Mayor Vico dito, ha? Hindi ho tayo nagsabi. Si Mayor Vico nagsabi. Kapitan Barbel ba ito? Sino kayang kapitan nito? Ano ba apelido mo? Romualdez? Oh. The president is ano? Romualdez? Ay. Ganun ba? Sinugod pa. Sinugod pa kayo? Pinuntahan po kami ron. Basta kayo, sagot ko kayo kasi tama ginagawa niyo. Sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa. Ako marami akong naririnig, marami akong nababalitaan. Kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin. Wala kayong narinig. Hindi ko siya siniraan. Wala akong sinabi. Dun sa mga nababalitaan ko, dun sa naririnig ko, mga abuse of authority. Mga botante galing sa Rizal. Kasi wala naman akong ebidensya. Pero ito, sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa. Ay hindi ako papayag ng ganyan. Nako. Unang araw pa lang niya, gumagawa na siya ng problema. Nako. Nakakahiya naman sa mga taga-Barangay de La Paz. Tayo ginagawa lang natin kung anong tingin natin ng tama, nasa loob tayo ng batas. Nako. Huwag ganyan. Yan. Mukhang malupit tong mayor na to. Hindi, alam mo, maganda ito pagsubok ito, ika nga, di ba? Hindi, pagsubok ho ito. At totoo lang, maganda ho itong nangyayari na ito. Pagsubok ho sa pagiging leader ho ni Vico Soto.